Kaya magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komentaryo ukol sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro at Boying Remulla about sa nangyaring speech ni former Speaker Martin Romualdez. Ayan, so umpisa na natin to. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Hindi na nga pwedeng manahimik si former speaker dahil nga siya nga'y naiipit na. Naiintindihan mo ba yung sitwasyon ni former speaker? 'Di ba? Nasa kanya na lahat ng ng atensyon ng tao pati ng gobyerno. Siya na lang ang hinihintay kaya napilitan na siyang magsalita at magturo. Ang tinuturo na nga niya ang ehekutibo, 'di ba? Oo, Claire Castro, kami. Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal. Napaka-imposible kasing wala kang kinalaman Martin Ikaw yung House Speaker Lahat dumadaan sa'yo yan. Napaka-imposibleng na-overlook mo yan. Diba? Napaka-imposibleng sinasabi mo. Bata niyo yan Diba? Lahat yan, bataan nyo. At mukhang kumpiyansa ito. Hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Paano hindi magmumukhang galit sa kanya na pupunto lahat ng mga aligasyon, 'di ba? Parang siya ang sumasalo ng lahat ng problema. Lalo na yung mga pagnanakaw sa flood control, 'di ba? Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Ayun lang. Humingi rin ng Feeling ko desidido si Boying Remulla na kasuhan to si Martin Romualdez precautionary hold para meron silang fall guy. Kagaya nga ng sabi ni Martin sa kanyang speech, 'di ba? Hindi siya pwedeng maging fall guy sa mga taong sangkot rin. Hindi lang ang house nga sabi niya hindi lang ang house ang sangkot dyan sa flood control kundi kasama ang ehekutibo. departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Inumpisaan ng bakbakan ni Boying Remulla si Martin. Martin, nasa iyo na lahat. Feeling ko ilalaglag ka talaga niyan kung hindi ka pa rin magsasalita. Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go alone. I will not... Ibig sabihin, inaamin na rin niya. 'Di ba? Ang dami niyo pang palusot I will not go alone. Ibig sabihin, meron pa siyang mga kasama. Alam niya na papunta na sa kanyang investigasyon. Kaya nga nagre-request na siya na makaalis ng bansa. Diba? Ayan na naman mga style nyo, bulok Diba? Be the fall guy for other people's corruption. Ayon kay Others people corruption. Sus, kayo rin yan. Wag kami, iba na lang. Alam na namin yan, lumang tugtugin na yan. Diyos ko. Romualdez, the budget does not begin in the House but in the executive. Yan na, 'di ba? Nilaglag ka na PBBM. Nilaglag ka na ng pinsan mo. Good luck sa'yo. Sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Tinuturo ka na in the executive branch. Good luck sa'yo. Where there is actually supervision. Kaya kinabahan na si Claire Castro Sabay depensa diba?
Martin, manahimik ka raw muna, sabi ni Claire. Vision, operational control, and implementation on the ground. Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nagbumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Dahil bago pa man ng ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Tiangco sa tanong ng Ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang Kaso nga hindi nga mapayag si Romualdez na siya lang. Diba? Ibig sabihin lang nun, nagkaroon si Marcos dyan. Diba? Kasi tignan niyo yung mga pahayag, pag-aralan niyo mabuti, bakit niya babanggitin yung ehekutibo kung hindi yan nagkaroon? Diba? Kung walang sangkot sa ehekutibo. Diba? Isang malaking kalokohan yan, diba? salita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Tanong niya kay Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? Tama. Napaka-imposibleng makagalaw yan si Zaldico kung hindi mo alam. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi mo alam kasi pera usapan dyan eh. The fact that former Speaker Martin Romualdez is acting this way, maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proprotectionan siya kahit pinsan. Yun lang, 'di ba? Threaten ka na. Pinabayaan ka ng pinsan mo, 'di ba? Nate-threaten ka na kaya nagsalita ka na. Ang masasabi ko lang yan ang pinakatama mong ginawa. Tama yan. Nagsalita ka na, Martin. Diba? Kasi kita mo, iniiwan ka na sa ere ng pinsan mo. Baka papunta na sa kanya yung ebidensya, kaya Hindi baka, papunta na sa kanya mismo. Nararamdaman na niya, diba? ganito yung reaction niya. Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at Zaldico pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tanong naman ng abogadong si Yuse Castro, kay Romualdez na mismo nang galing na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon ngayon at noon. Sana raw, nagsalita na siya noon pa, lalo na noong may build program sa ilalim ng dating administrasyon para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos. Anong hindi minana? Nandyan na talaga yan, sistema nyo na yan, hindi yan minamana. Pero kasi, ang pinagkaiba lang nung panahon ni Tatay Digong, paano ka magkukurap pandemic, wala nga pera bansa. Diba? Hirap na hirap nga tayo nun eh. Kaya yung mga perang yun, sininop yung para ibili ng gamot. Diba? Yun lang yun. Kaya pinagbibintangan yung build program. And dami naman napatayo ni Presidente Rodrigo Duterte. Diba? Oh. Tapos sasabihin nyo, corruption. Imposible, napaka-imposible. Yung susunod nga pala rito sa natin, yung pinaka ni-request ni Ombudsman Boying Remulla na hold departure order. Meron tayong kopya dito, ipa-flash ko lang saglit. Junior administration ang umano'y korupsyon ng nakaraan. Humiling siya sa Sandigan Bayan ng hold departure order para kay former House Speaker Martin Romualdez para hindi makalabas ng bansa. Ito yung pinakakopya, dalawa yan eh. Ayan. So talagang tutuluyan nila to. Kawawa ka naman, Martin. Tutuluyan ka talaga ni Boying. Alam nyo, ang problema lang dito kasi kay Boying Remulla, si PBBM, 'di ba, independent body ang ombudsman, 'di ba? Hindi siya pwedeng pakialaman ng presidente. Pero si Boying Remulla, pwede niyang pakialaman ng presidente. Dahil meron siyang sariling kapangyarihan, 'di ba? 'Yun ang problema. Hindi natin alam kung may balak siyang i-remove ang presidente
Kasi meron siya kapangyarihan na ganun, na gawin yun eh. Di natin alam, 'di ba? Sa mga susunod na mangyayari, kapag ka napatunayan na kasama ang ehekutibo o ang presidente, executive sa kaso o plunder case, malapit na. Malapit nang mapalitan ni BP Sara ang presidente. Good luck, PBBM. Sana hindi ka kasama dyan. Pero sa nakikita-kita ko ngayon, ilalaglag ka ng pinsan mo. Yun lang ang problema dyan. I think when I had the discussion earlier with former Secretary Singson and Justice Reyes, and it's some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations, is really to charge them. Alin lang ang mangyayari dito eh. Ganito lang yan. Kung sakaling magkaroon ng investigasyon, ayan, matuloy na yung investigasyon ni Boying Remulla sa ombudsman, ihinto nila yan kay Romualdez lang. Magiging fall guy talaga si Romualdez dito. Good luck. Diba? Sa'yo lahat ibabato yan. Maniwala ka sa akin. Ngayon pa lang, yung mga katropa mo, kapartido mo, ginigiba ka na eh. Diba? With gross inexcusable negligence. Kasi ang sabi dito ni Boying Remulla, ito, panoorin natin. The same case that will be filing against probably understudy now, the Speaker of the House. Ayan na, the same case ang ipafile nila sa Speaker of the House. Yung negligence na tinatawag, kapabayaan. Former Speaker of the House, Martin Romualdez. Ayan na, kakasuhan talaga nila. Napaka-imposibleng hindi eh. Kaya natunugan niya ni Martin eh, gusto na umalis. Hindi kasi when we look at the Saldico cases, in the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Tama, totoo yun. As a leader of the House, responsable siya sa mga naging action ni Saldico. Totoo yun. Kasi mo siya eh. Kumbaga sa, halimbawa, barangay tayo, constituent mo si Saldico. Diba? Walang kawala. Walang kawala. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the Speaker's choice. Tama. Bata niya yan si Saldico. Dito pa lang, dinidikdik ka na ng tropa mo. Good luck sa'yo, Martin. That's why we have to hold him accountable for that. Tama. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of Friendship. normal legal theory, but we have to stretch it a bit. Kasi nga, damage, the whole Ang saya nyo panoorin, nagigibaan kayo. Kayo magkakampi, nagtitiryahan kayo dyan. government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. Tama. Tama. Totoo yun. Kung hindi pa bumagyo, hindi nyo malalaman may flood control na ninakaw yung budget. Nothing criminal about it, then it's negligence at least. We have to go there. We have to go we have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the Sa lahat ng sinabi mo, dyan ako sumang-ayon sa'yo.
Si Tambalos-los yari. At least negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan eh? Leadership principle yan eh. Tama. Yan ang sinasabi ko, 'di ba? Kahit sabihin niyang hindi niya alam, dapat alam mo. Kasi ikaw ang Speaker of the House. 'Di ba? Ano kaya? Inutil? 'Di ba? Hindi mo alam. Napaka-imposible yun. Walang maniniwala sa iyo na hindi mo alam. The buck stops with you. Tama. Sir, meron ba tayo mga ipapatawag na mga tao na involved dun sa investigation naman po? Yun nga po, Speaker Romualdez, VP Zaldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to go back to testify, but we don't know yet. We're looking at all the narrations as a whole. As a whole, all the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. Kasi nga, you're the leader of one house, Tama. and the other house is led by Senator Chisa Escudero as Senate President, and they were able to come up with that budget, which included insertions, and which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely. Nobody can be completely blameless for that. Ayun, ang sinigurado lang ni Ombudsman, talagang may mananagot. Wala silang pwedeng idahilan para walang managot, 'di ba? Blameless. Parang brainless. Yeah. Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, Yun lang. narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga eh? Pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Let's face it, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. So definitely, 'Di ba? Diyan pa lang sinasabi nila na napakaraming connivance, 'di ba? Ibig sabihin sinisindikato nila yung gobyerno. 'Di ba? Sinisindikato nila para sa sarili nilang kapakanan. Diba? Yung mga kababayan natin naghihirap nalulunod sa baha. Lalo na pag bumabagyo. 'Di ba? Tapos gaganyanin nila. Napakalupit nila. Hindi nag-iisip. there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. There are favorite district offices where they give very high SOPs, and maliwanag na Yun yung budget, yung SOP. yun sa findings ng ICI. So, it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. Tama, totoo yun. 'Di ba? Talagang may ginampanan ang DPWH official dyan. Kasi sila yung kumbaga nag-implement ng ghost project gamit yung pangalan nila, 'di ba?
Magaling. At sir, aabot na hanggang sa mga sekretary. Umabot na nga eh. Lahat. Wherever it leads. Because it did not start the last 2 years. It started way back. Started in tiny bits in 2018. Started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Ibig sabihin, hindi pa talamak nung panahon ni Tatay Digong. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, wala namang perpektong gobyerno. So, nung panahon ni Tatay Digong, natatakot sila. 'Di ba? Oh, natatakot sila. Kasi nga, talagang wawasiwa sila ni Tatay Digong. Ngayon, ang ginawa nila, inunti-unti nila ngayon nung pagpasok ni Presidente Marcos, doon nila, kumbaga, binuhos lahat ng naipon nila, 'di ba? Doon nila binuhos yung mga natutunan nila. Kaya ngayon, talamak. Ito pa, isa. In the same light, no? Ito naman yung naging opinion ni naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla about dun sa ikakaso nga kay Martin Romualdez. I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chisa Escudero. Ayun! Sureball ka na, Martin. Ihohoyo ka talaga ni Boying Remulla, oh. Ayan kasi, 'di ba? Nakinig-kinig ka sa kanila, hindi ka magsalita eh. Sa tingin ko, kung hindi ka lalo nagsalita, ganito pa rin magiging pahayag ni Boying Remulla eh. 'Di ba? Kung ako sa'yo, sabihin mo na lahat, ituro mo na kung sino yung mga dapat mong ituro para hindi sa'yo babagsak lahat ng kaso. Diba? Alam namin na meron pang mas mataas na humahawak sa'yo. Ayaw pa kasing sabihin kung sino tuloy. Ipa-plunder case ka na. Nire-ready na yung selda mo. Actually, sabi naman sa batas na walang karapatan si Ombudsman Boying Remulla na i-hold ka sa paglabas mo ng bansa. Ang ang Sandigang Bayan lang ang pwedeng mag-issue ng hold departure order. Ngayon, yun ang ginawa ni Boying Remulla sa'yo. Diba? Naranasan mo yung mga pinaggagawa nyo sa mga tao ni BP Sara, Tatay Digong. Diba? Na-experience mo rin yung political persecution. Diba? O, tuloy tayo dito. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. On record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Tama. Ipunin muna, 'di ba? Para matindi yung kasong hindi yung konting apila matitibag agad. Kailangan talaga. So, the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control related. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Ayan, yari kayo.
Yari kayo. Yung mga bata ni Martin Romualdez. Yung mga nakialam sa flood control sa Senado. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President Speaker, may kinalaman din ba sa violation of drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that. Budget process, sir. Budget. Kumbaga nagpasobra sila sa pagpapasa ng budget para meron sila. Budgetary process. Conspiracy. Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Maraming madadamay. Maraming madadamay. Ano ba naman yung mga tanong nyo? Marami talaga madadamay dyan. Marami yung nag-ayos eh. Kaya nga 'di ba mali-maliit ang pera. Diyos ko naman. Mga tanungan nyo eh. Right now, ang tinitingnan natin 24 and 25. Pero it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain na Dapat pagulungin mo rin sila, Mr. Ombudsman. plunder nga. Yung paglilimas ng ating kabanambayan. Malamang, meron din. So, sir, ano to? So, may Polgay na naman sa ekutibo. Sino kaya yun? On top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024 sa 2025. Yes. Ayun, so ito lang yung ating bibigyan muna ng komentaryo. And bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginagawang pagbibigay ng komentaryo dito sa nagiging sitwasyon ng ating gobyerno. Kasi kahit papano nagkakaroon na ng usad ngayon dahil nagsalita na nga si Martin Romualdez. Kasi maiipit na siya, alam niya eh. Alam mo Ay, wag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating mga uploads. Magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.